Si Roderick Paulate, isa sa pinagkakatiwalaang komedyante at dating konsehal ng Quezon City, ay nasangkot sa isang kontrobersyal na kaso ng graft at falsification of public documents na umani ng malaking pansin mula sa publiko. Ang kaso ay nagsimula noong 2010 habang nanungkulan pa siya bilang konsehal. Ayon sa investigasyon ng Commission of Audit o COA, umano'y nag-hire sa Paulate ng mga tinatawag na ghost employees, mga peking pangalan na nakalista bilang empleyado ng konseho, ngunit hindi naman talaga nagtatrabaho. Sa ulat ng COA, umabot sa mahigit 1.1 million pesos ang naipamudmod na sahod para sa mga di umiiral na manggagawa. Matapos ang ilang taong pagdinig, noong December 2022, naglabas ng desisyon ang Sandigan Bayan 7th Division na nagdeklara kay Paulate na guilty sa isang bilang ng graft at 9 na bilang ng falsification of public documents. Dahil dito, pinatawan siya ng kabuuan 6 na 2 taon na pagkakakulong. 6 hanggang 8 taon para sa kasong graft at 6 na taon bawat isa sa 9 na kasong falsification. Bukod pa rito, inatasan din siya magbayad ng 1 million bilang kabayaran sa pamahalaan. Noong January 2023, sinubukan ni Paulate na ipabasura ang hatol sa pamamagitan ng motion for reconsideration, ngunit tinanggihan ito ng Sandigan Bayan, dahilan para manatiling epektibo ang desisyon. Sa kabila nito, nanatiling malayo si Roderick Paulate habang umaapila sa mas mataas na korte. Sa ilang panayam, malinaw ang pahayag ng aktor. Hindi po ako nakulong. Giit niya, patuloy niyang ipinaglalaban ang kanyang pangalan at umaasa siyang sa tamang panahon ay lalabas din ang katotohanan. Ayon kay Paulate, napakasakit para sa kanya bilang isang taong naglingkod sa publiko at mahal ng mga tao na masangkot sa ganitong klaseng issue. Anya, pinagkatiwalaan ako ng mga tao, kaya pinagpapasa Diyos ko ang lahat. Alam kong malinis ang hangarin ko. Habang mainit pa ang usapin, naglabasan din ang mga reaksyon ng publiko. Marami sa mga taga-suporta ni Roderick Paulate ang nagpahayag ng pag-unawa at paniniwala na hindi niya kayang gumawa ng ganitong anomalya. Sa social media, may mga nagkomento pa na, "Kilala namin si Kuya Dick, mabuting tao yan." Ngunit may ilan ding critical sa kanya na nagsabing dapat ay managot ang sinumang lumabag sa batas, artista man o politiko. Para sa kanila, ang kaso ay patunay na walang pinipili ang hustisya. Sa kabila ng lahat, nananatiling aktibo si Paulate sa showbiz at patuloy na nagpapakita ng tapang at pananampalataya. Sa mga panayam, sinabi niyang mas pinili niyang ituon ang isip sa positibo at sa mga taong naniniwala pa rin sa kanya. Hanggang sa ngayon, wala pang pinal na desisyon mula sa Court of Appeals kaya't patuloy ang proseso ng kanyang apila. Habang hinihintay ang resulta, ipinagpapatuloy ni Roderick Paulate ang kanyang buhay, dala ang pag-asang mabibigyan siya ng pagkakataong linisin ang kanyang pangalan. Sa dulo, ang kaso ni Roderick Paulate ay nagsilbing paalala na kahit ang mga kilala at iginagalang sa lipunan ay maaring subukin ng batas at panahon. Pero para sa marami na nananatili siyang simbolo ng kabaitan at kasiyahan, isang taong ngayon ay humaharap sa isa sa pinakamabigat na laban ng kanyang buhay.